Magandang gabi. Kung sakaling mapadpad ka sa isang lumang library at makarinig ka ng pahina na kusang nagbabaliktad, huwag mo nang hanapin kung sino ang nagbabasa. Dahil minsan, hindi lahat ng mambabasa ay buhay. Ako si Jenny, isang working student sa Maynila. Nag-part-time ako bilang assistant sa isang lumang library malapit sa University Belt. Tahimik ang lugar. Masyadong tahimik. Luma ang mga libro. Yung iba, parang hindi na hinahawakan ng kahit sino sa loob ng maraming taon. Pero isang gabi, may narinig ako. Napalingon ako. Wala namang tao. Parang may nagbabasa, galing sa dulo ng library, sa section na hindi na ginagamit. May tao ba dyan? Tawag ko. Walang sumasagot. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon. Mas lumakas ang tunog ng pahina. Pagdating ko, may isang libro na bukas sa mesa at kusa itong nagbabaliktad ng pahina. Nanlaki ang mata ko. Walang hangin, walang tao, pero gumagalaw. Bigla itong huminto. Tahimik. Tapos, dahan-dahan itong bumalik sa unang pahina. Parang may hinahanap. Biglang tumigil at sa pahina may nakasulat na pangalan. Pangalan ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi pwede. Bulong ko. Biglang may narinig akong upuan na gumalaw sa likod ko. Napalingon ako. Wala pa ring tao. Pero may isa ng upuan na nakaharap sa mesa. Parang may nakaupo. Magbasa ka. May boses. Mahina. Paos. Parang galing sa pagitan ng mga libro. Hindi ko makita kung saan. Magbasa ka ulit. Mas malapit. Dahan-dahan akong umupo. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may pumipilit sa akin. Binuksan ko ang libro. Ang pahina. Tungkol sa isang lumang kwento. Isang estudyante nag-overtime sa library. Mag-isa. Pareho sa akin. Habang nagbabasa ako, napansin kong nagbabago ang kwento. Hindi na ito generic. Nagiging personal. Nakasulat na ang ginagawa ko. Eksakto. Sa oras na iyon, nanlaki ang mata ko. Hindi ito libro. Bulong ko. Kwento mo ito. Sagot ng boses. Biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw nagpatay sindi. At doon ko napansin, may anino sa gilid ng mata ko. Nakaupo sa katapat kong upuan. Nagbabasa rin, pero wala siyang mukha. Gusto kong tumayo, pero hindi ako makagalaw. Patuloy akong nagbabasa. Parang may humihila sa mata ko pababa sa pahina. At ang huling linya, unti-unting lumilitaw. Pagkatapos niyang basahin ang huling pahina, huminto ako. Ayoko nang ituloy. Tapusin mo. Sabi ng boses. Biglang gumalaw ang libro mag-isa. Lumipat sa huling pahina. At doon nakasulat, hindi na siya umalis sa library. Biglang namatay ang ilaw. Pagdilat ko, nasa loob pa rin ako ng library. Pero iba na. Mas luma, mas madilim, mas tahimik. Sinubukan kong sumigaw. Walang lumalabas na tunog. May narinig akong yapak. May pumasok. Isang estudyante. Takot. Tulad ko dati. Lumapit siya sa mesa. Kusa ulit nagbukas ang libro. At sa pahina, may bagong pangalan. Sa kanya na. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang pigilan. Pero hindi niya ako nakikita. Dahil ngayon, isa na ako sa nagbabasa. Kung makarinig ka ng pahina sa isang tahimik na library, huwag mong sundan. Dahil baka ang kwentong mabasa mo ay kwento mo na rin. Magandang gabi. At sana walang nagbabasa ng kwento mo.